I will give you the treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. At ako'y magbigay-pugay muna sa ating mga subscribers all over the Philippines and in the world. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi as always. At sa mga bago pa lamang nagbisita sa aking channel, please subscribe, like, and share because on February 14 ay meron tayong second raffle draw and our prize will be that metal detector. Yan ay nugget detector lamang kasi maliit pa ang aking revenue sa YouTube. Pero kung tayo siswertehin ay mamahalin na klaseng metal detector na ang ibibigay ko sa inyo. At sino ba naman ang magbigay sa inyo ng metal detector kahit saan pa na YouTube channel ay walang magbibigay. All you have to do guys is just subscribe this MT Suarez TV channel. That's my second channel, and of course my late father's channel, the Golden Boy Real Guide for Treasures. And don't skip every ads. Huwag niyong i-skip ang mga ads na biglang lilitaw sa inyong screen kasi diyan tayo kukuha ng papremyo sa inyo. Sino ba naman ako na magbigay ng pera na galing sa bulsa ko kung di galing sa ating kaibigan na si YouTube. Alright so guys, okay, so tayo magpatuloy na ngayon itong arrow sign na pinadala ng ating kaibigan, ating i-decode kung ano bang importansya nito sa treasure hunting. Alright guys, ito yung padala na picture ng ating ka-TH na sign na arrow na sa aking experience, pag ganyan na arrow ang treasure ay uphill. At hindi lang basta-basta treasure kundi yun ang bunker or yun ang pinaka big deposit na tinuturo niyan. At itong bato na ito ay mahaba to guys. Ganyan siguro yan. Kaya lang naputol dito kasi sa mga treasure hunter na walang pakialam sa mga signs tapos tinatapon yan. Hindi na matagpuan kung ano ang original na direksyon yan. Kaya hindi na matagpuan yung big deposit na bunker. Kaya kung atin ito guys i-reconstruct ay nagaganyan yan. Mahaba yan. Basta't mga nagtuturo sa bunker na arrow, yan ay mga nasa 18 to 25 inches mahaba yan na arrow. At palaging mayroong kasamang dot. At sa isang nakita ko na arrow ay mayroon pa siyang kasama dito. At i-explain ko ang lahat ng mga ito na sign after natin tingnan ng mabuti ang picture na ito. Kaya paalala sa mga ka-TH natin na mga novice pa lamang ay huwag niyo munang biyakin o sirain yung mga arrow or mga signs. Huwag kayong matakot na baka maunahan kayo ng iba kaya sinisira nyo. Pwede naman yan takipan nyo lang. Paano? Yung pinuntahan ko sa isang lugar, sinunog na yung bato, durug-durug na. Hindi mo na ma-measure, hindi mo na makuha hindi na natin makuha ang eksaktong dimension ng, lalo na pag sa arrow, yan ay kinakonvert kasi yan from inches, centimeters to meters and yards. Kaya ganyan guys, pag mayroong mga arrow dyan, ang arrow kasi ay final pointer na yan going to the big deposit after makuha yung mga giveaways. Okay, so punta na tayo sa totoong picture na encounter ko na parang ganyan, parang ganito na arrow na merong isang lang, yung hindi kumpleto, yung parang half arrow siya na may pababa. Ayan, ito yan guys. Kung nakita nyo, meron talagang similarity, meron siyang ganun guys. At yan ay nagaganyan na arrow. And then basta't arrow yan na may treasure ay may kasama talaga yan na dot. At meron siyang isa pang dimension na binigay dyan sa unahan. Ngayon atin i-explain sa inyo guys kung ano ang kahulugan ng arrow na yan. Ito'y sinukat ko na arrow. Kuha tayo ng ruler. Example lang to guys. Doon sa area ay sinukat ko to na arrow. Ito ay 17 inches ang arrow na ito. Ang actual size niya doon sa site
So dito sa aking ruler, ayan, iksian na lang natin ang ruler para magiging 17 yan. Ayan. Okay, so example ay 17 yan. Yan ang actual size ng arrow. Mahaba siya sa 1 ruler sa 12 inches. Kaya pag mahaba na arrow ang makita nyo ay medyo malayo pa ang deposit dyan. Kasi yan ay kina-convert. Kung hindi makuha sa inches, yan ay 17 inches. So kung 17 inches, yan ay 17 meters or yards. Pero kung hindi nyo makuha sa 17 meters, kung wala doon, ay i-convert nyo sa centimeter. So lalong liliit ang scale. Pag centimeters na, nasa halos times 2 na yan. So magiging 30 meters or yards. Pag centimeter na ang ginagamit dito na ruler na scale. And then 1 centimeter, convert din nyo sa sa yards or meter. Kasi ang di bang 2.5 centimeter, ang 2 sentimetro ay katumbas lamang yan ng 1 inch. So meaning to say, halos doble. Liliitin ang 1 inch ng 2 beses. Okay, so ganyang ka-tricky ang codes, ang enigma ng Japanese symbol. Ngayon guys, ang nangyari kasi dito ay tinuturo niya ng 17 meters, hindi direkta yung big deposit. Ngunit ang tinuturo niya ay ang isang giveaway dito na sa sitwasyon na to, sa actual ay kahoy ang tinuturo niya na old tree, centennial tree, kaya lang pinutol na, hindi na nakita pero mga ugat na lang ang nandun. So meaning to say 17 galing sa bato na yan ay makikita ang isang giveaway sa kahoy, kaya lang wala na yung kahoy. Ang sabi ay naputol, mga ugat na lang ang naiwan. So ang kahulugan na naman ng isang guhit na yan ay meaning double, 2 times, double the distance of the 17 meters. So ang nangyari ay ilan guys? 34? Ganun ba? 34 meters. 17 times 2, 14. Okay, so 34. Magiging 34 meters ang total layo ng hinahanap natin na yung big deposit, yung bunker. Big D. The bunker. Ang tawag ng bunker sa Japanese map, yan ay yukin. At ang yukin ay sinusulat na parang ganito guys. At kung makikita kayo ng ganito na sign, yan ay bunker of treasure or bunker of gold. Ganyan yan ang pagkasulat ng yukin. Baka meron kayong ma-encounter ganyan. Tapos ang panghuli niyan ay sign ng kin. Ayan, ganyan din guys. Mali ako dito. Dito pala ganyan. 2 ganyan dyan. So yukin ang tawag dyan. Yan ang simbolo. Hindi ang kinakarve sa mga bato, kundi nasa mapa lang yan nakalagay. Okay, so tingnan na natin ang aking drawing dito guys. Ito. Dito natin ibigay ang instructions. Ito yung remap ko sa area kasi nakita namin doon yung empty or recovered big deposit ng treasure. Kaya na ano ko yan, na nakuha ko ang total distance. Okay, so ito na yan. Kung dito ang arrow nyo nakita, example lang, ito
ito yung nangyari sa site namin. So dito yung arrow, may dot. Ang ibig sabihin ng dot guys, pag nasa dulo yan ng or sa puwit ng arrow ang dot, meaning to say hindi sa baba ang treasure, kundi nasa direksyon kung saan tinuturo siya ng arrow. So papunta siya doon. Ngayon, hindi natin alam. Okay, paano hanapin itong bunker dito na tinatawag natin na Yukin? Ang unang gawin ay i-remap natin ang remapping the area. Kaya gagamit talaga tayo ng kompas. Siguro by next 2 months lang, pag makaipon ako ng revenue sa YouTube, ay magpa-raffle ako ng 3 kompas na maganda. Magnetic compass na tulad yung gamit ko, yung guys, 1,000 plus yun. Maganda na yun na klase na kompas para maka-remap kayo sa area. Isa lang na palatandaan sa bato ang makita nyo ay makuha nyo na ang mga bearing or mga kung saan nakalagay ang mga 4 na giveaways, kasi palaging 4 na giveaways yan. At kung nakita nyo ang mga bato ay may tuldok yan na palaging triangle, ganyan. Ang meaning ng triangle ay merong nakatriangulong mahalagang mga bato sa area. So bakit hindi guys 4 pala, hindi 4 na butas? Hindi kasi nila yan kinukumpleto ang puzzle. Kasi paglagyan nila ng 4 na bato ang area, mahalata na nagaganyan ang sitwasyon ng pagbaon. Kaya palaging missing ang pang-4 na bato. At sa halip ay kahoy ang ginagamit nila na isang marker sa treasure. Kaya ang makita natin ay itong 3 bato lang. At maguluhan tayo kung nasaan yung isang bato. Walang isang bato. Kasi ang pang-4 na bato ay kahoy na. Hindi na sila gumagamit ng bato. Kasi kung nilalagyan pa ito ng bato, masyado ng halata na yan ay nakakross na at yan ang posisyon ng north, south, east at west. At halatang halata na. Kaya ang ginagawa ng mga Hapon, 3 bato lang ang sa site makikita natin na naka-triangle. At ang pang-4 niyan ay missing, which is big tree. Kaya importante ang kahoy sa remapping na Centennial tree kasi yan ay isang marker din na pang-4. Okay, sa sitwasyon na ito ay inuna ko, nagdala ako ng kompas at itong bato dito ang reference ko. At ina-analyze ko, hinahanap ko ang ibang mga katapat niya na bato na naka-triangle. Tingnan. Pero actually naka-square yan, nakaganyan. Ganyan yan ang pagka-locate. So ito yung, sa akin ito yung north. And then ito yung east. West ito. At ito naman ang south. At naka-align ang treasure sa east-west papunta doon. At bakit natagpuan ko dito? Kasi dahil may arrow sa gilid ng bato. At ang arrow na yan ay nilagyan namin yan ng straw. Ang gilid ng arrow ay nilagyan namin to guys ng straw. Dito nilagyan namin ng straw at tinarget namin kung saan nakaturo. Dito sa missing tree nakaturo siya. At kung idirekta ay nakaturo pa rin siya doon. Eksakto. Sa lugar kung saan nakatago o nakabaon ang Yukin or big deposit of gold, yung bunker. Okay, so unahin muna natin ang pagkuha ng giveaways sa ganitong guys, sa ganitong posisyon. Pag naka-triangulo na buto na mga bato, posibleng ang giveaway ay hindi lalayo sa mga bato. Pwedeng ang giveaway ay dito, pwedeng sa likod ng bato. Palaging naka-align yan guys sa ganyan, sa direction na north-south. Ang treasure ay palaging naka-align dito. Ganon din sa unahan. Kung wala dito sa front, ay nasa likod dito.
So ganun din dito, kung i-cross nyo yan, ito ay east. Ang treasure pag-locate ay pwede dito kasi naka-align siya at pwede rin sa likod ng bato. Wala sa gilid kasi hindi siya naka-align, mahirap siya hanapin. Pagbalik ng mga Hapon, mahirapan sila kaya palaging naka-align yan. Kung sa kahoy naman, ang treasure dito ay pwede dito sa harap ng kahoy ay pwede rin sa likod ng kahoy. Kaya ang compass ay napakahalaga sa remapping. Kung gagamit kayo ng compass ay hanapin nyo ang center ng 4 na marker na yan. Pag nakuha nyo ito guys, pwedeng merong maliit na giveaway dito sa center. Sa ibang treasure map ng mga Japanese sa Imperial Treasure Site, minsan nilalagyan ito ng malaki dito sa tinatawag na central shaft. Central shaft ito. Okay, so sa ganitong layout guys ay isang giveaway dito sa south ito sa aking mapa ha, hindi sa ibang map, kaya dito yung north. Sa north ay meron ding isang deposit, pangalawa yan, giveaway pa rin yan. At dito naman sa east ay isang giveaway pa rin. At dito sa may kahoy ay isang giveaway, so 4 na yan. Palagi ganyan ang typical design ng mga Hapon sa pagbaon ng kanilang Imperial Treasure kasi yung kanilang engineering battalion yun ang gumagawa ng plano under sa supervision ni Takeda at Chichibu. Yun ay cousins. Yung isa ay kapatid ni Emperor Hirohito, yung isa naman ay cousin niya si Takeda. Yun ang nag-supervise sa pagbaon yan. Kaya yung mapa nila ay typical, meaning pare-pareho ang plano. Lalo na sa distansya guys. Ang distansya nito ay 17. So ang kalahati nito ay itong bato ay sa kahoy ay 17 meters. Ito rin na bato doon ay 17. So ang kalahati niyan ay nasa 9 meters. Okay, so ngayon, paano ba natin hanapin ang distansya ng bunker? Ang distansya ng bunker ay tinuturo ng kahoy. Pero ang kahoy naman ay tinuturo ng arrow na ito. Kaya napaka-importante ng arrow na ito. Ito yung nagturo kung nasaan ang bunker. Pag mahaba guys na arrow at yan ay nakaturo sa bundok, ang ibig sabihin ng dulo ng arrow na yan, yung nakaganyan, naka-slant. Hindi yan bumabalik doon, kundi uphill, meaning ito ay slant, naka-slant yan, nakaganyan. So meaning to say, paakyat. Lalo na yung isang line, yan ay supporting line niya na paakyat talaga ang paghanap sa bunker. Ngayon, ang kahulugan nito ay na-decode natin ang distansya nito dahil sa ruler, which is 17 inches equals 17 meters. At tamang-tama ang distansya ng bato ay 17 meters papunta sa kahoy. Ngayon tong isang guhit pa ng arrow dito, ang meaning niya ay double the distance. So dublihin ito, dalawang distance, dalawang 17. So galing sa kahoy, measure ka naman ng 17 at kung saan yung 17 titigil or saan siya tatama, ang 17 meters. Example dito ay dito ka na maghukay at tatamaan mo ang bunker. Pero hindi mababaw ang bunker guys. Kaya marami ang nag-akala na hindi nila natumbok ang bunker. Kahit may nakita na sila ng mga markers sa 2 meters below, ay sumurinder sila kasi umabot na sila ng 20 meters. Sabi nila wala na talaga kasi 20 meters na to. Mali. Kasi ang bunker, lalo na pag yan ay Imperial Treasure Site, ang bunker ay umaabot sa 30 meters hanggang 50.
So 30 hanggang 50 ang bunkers. Yung isa kong mapa, next project ko yan sa summer ay 50 meters ang lalim ng bunker. Kaya hindi na yan maaabot pa ng kung ano mang klaseng detektor. Kasi sa advertisement, yung mga detektor daw aabot daw ng 40 meters. Wala nang aabot ng 40 meters na detektor sa totoo lamang. Ay niluluko na lang kayo ng mga scanner na yan. Ang totoong detektor na pinakamalalim ang madetect ngayon guys ay yung Detect SSP 501 model. That's 5100. Detect. Ito guys, take note. Yan ang gagamitin ko na detector sa summer. Ito yung bilhin nyo kung gusto nyo ng malalim na detection. Huwag kayong magpaloko dyan sa mga Titan gear na yan. Detect SSP 500. Make that 5100. Ganyang modelo, Detect SSP 5100. Pinakamalalim na detection ng detektor. Aabot siya sa 15 meters. Malalim. At sa 15 meters ay meron ka nang madetect niyan. Lahat ng giveaways makukuha mo. Maliban pa rin sa bunker, hindi yun aabutin ng detection. Kasi ang bunker, swerte natin kung ang bunker ay 15 meters lang ang lalim. So ganito guys ang itsura ng bunker. Huhukay ka muna, kalahati ng lalim ng bunker, sabihin natin 30 meters. So kalahati ng 30 is 15. Yan ang hukayin mo na ito na tunnel vertical. At pagdating mo sa vertical, meron kang matagpuan na nakatakip dyan. It's either slab or malapad na bato. At pag makuha mo yung malapad na bato or slab na simento dyan, ay tatambad na sa iyo ang hagdan. Merong hagdan yan. Meron tayong ka-TH na nakuha or napasok na nila ang ganyan, yung hagdan. Kaya lang pagdating nila sa loob ng vault ay marami na daw ang tubig. Natatakot sila baka mayroong mga poisonous gas or may kakagat sa kanila ng mga ahas doon. So ganito talaga, may hagdan talaga yan. Kasi pag mag-recover yan, ang pupunta diyan na lugar ay mga kamag-anak ng emperor, mga apo sa tuhod. Kaya specialize ang paggagawa ng hagdan guys. Yan ay gawa sa solid bedrock. Yung bato sa ilalim ng lupa. Ginagawa nila na specialize yan na hagdan. Tapos itong tunnel dito guys, dito ay mag-elevator na ang ano. Hindi ibig sabihin na elevator na may makina. Yung parang basket lang yung, ano bang tawag doon? Yung basket na hinahatak sa pulley at ibaba ang tao. Pag kadating niya dito sa 15 meters, ay matanggal na yung takip ng hagdan. At pag natanggal, yung slab ng semento na malaki, ay makikita na yung hagdan going to the treasure bunker. Ito yan. At ang itsura niyan ay parang maliit lang na room na tamang-tama na makatayo ang tao na maliit. At tatambad na sa inyo ang mga file na gold doon. Karamihan doon ay 3 tons, 3 file of gold bars na ang bigat ay 10 kilo bawat isa. Mabigat ang Yamashita Treasure Gold Bars. 10 kilo, pinakamabigat doon ay 70 kilos bawat isa. Ay nako. So sa isang gold bars pa lamang, meron ka ng estimated 3 million to 12 million sa isang gold bar. So mayaman ka na. Ang makita mo doon ay 3 pile. Karamihan talaga dyan ay 3 tons of gold bars. Ang laman ng yukin or ng tawag natin na bunker. So yukin. Ganyan guys. So ngayon meron na kayong ideya guys kung paano
paanong paghukay sa bunker. Mahirap hukayin ang bunker kasi 15 meters ka muna mag-vertical dito. And then, meron ka pang ma-encounter na malaking slab of cement, which is takip yan sa hagdan na pababa dito ang hagdan. 45 degrees ang hagdan. So kung meron na kayo guys makita na itong slab, i-analyze nyo naman kung saan kayo mag-45, kung dito ba sa kanan or sa kaliwa kayo mag-45 na hukay. Kasi minsan natatabunan ng lupa na to, pero makikita talaga na may hagdan na dyan na gawa sa solid bedrock, sa natural rock. Kasi yung bunker ay nasa ano na yan, bedrock na yan, sa matigas na klase na lupa sa ilalim. 50 meters below or pinakamababaw dyan ay 30 meters. 15 meters ang vertical tunnel entrance. So dito pa lang mahirapan na kayo guys. 15 meters ito, vertical tunnel, kung saan hanapin nyo yung nakatakip na malaking simento na malapad. Nakatakip yan sa bolt at pag nabuksan yan ay pwede ka nang bababa sa hagdan. Magandang pagkagawa yan na hagdan kasi yan ay para sa emperor sana. Kung nakabalik sila ay emperor ang bababa dyan, or sina Prince Takeda at saka si Prince Chichibu. Kaya maganda ang pagkagawa ng tunnel doon sa 45 degrees na hagdanan. Yan ay maganda na ang pagkagawa. Sa pagpasok lang kayo mahirapan sa paghukay kasi naka-backfill yung lupa sa portion dito guys. Ay backfill na yan na lupa. Babalik yan sa ordinaryo. Itong dito na portion, yan ay backfill na lupa. Pero mahalata mo yan na mayroong laman na nandyan na yung bunker. Kasi 2 meters dyan ay makita mo yung mga uling charcoal. Nilalagyan niya ng uling, magsunog sila ng kahoy para palatandaan. Kasi kung hindi sinusunog ang uling, kung kahoy lang ang ilagay dyan ay malata na yan. Sa katagalan ang uling hindi na nalalata. And after sa uling makikita nyo pa ang ibang mga bagay tulad ng botelya, ceramics, plato. And then binubuhusan din nila yan ng mga dahon. Mahalata nyo yung mga dahon kasi yung mga fiber ng dahon ay hindi yan na nawawala. Hindi nalalata ang fiber ng dahon kasi matibay yan. And then final na mga sign dyan minsan, mga buto ng tao na nagukay. Yung mga prisoners of war na binabaril na lang dyan at ginagawang tagabantay ng treasure. Kaya pagpasok natin dyan ay mabaho yan. Nagiging methane na ang mga patay. Yung amoy ng patay na methane, yan ay nakakamatay kung malalanghap nyo ng matagal. Kaya minsan ay magtaka tayo bakit ang baho-baho ng ginawa natin na tunnel, parang may mga nalalata na bagay. Meron talaga kasi nilalagyan niya nila ng mga Hapon. That is indicator, mga marker symbols na malapit na sila sa bunker. At alam nila yan kasi naka-describe yan sa mapa in kanji. Ngayon guys, ang kanji naman ay hindi na yan nababasa ng mga Hapon ngayon. Meron akong kaibigan na Hapon na centennial, make that millennial na, hindi na sila nakakabasa ng kanji. Kasi ang kanji yan ay ginagamit ng sinaunang mga Hapon. Kung sa Pilipino, ang ating sinaunang alpabeto ay alibata. Hindi na rin natin alam. Example ito guys, basahin nyo ito. Mabasa nyo ba ito? Ito ay alibata word, which means lion. Lion yan. Yan kasi yan ang aking logo, lion. Okay, so ang kanji naman ay mahirapan talaga sila magbasa diyan. Maliban sa yung sign na kin, ganyan, ay common naman yan. Yan ay gold. Kahit sa China, ganyan ang sign nila. Pero yung ibang kahulugan ng kanji letters ay hindi alam ng mga Hapon sa ngayon. Yung nakakaalam ay mga matatanda lang na 100 years old na ang nakakabasa ng kanji. Okay guys, so sana ay meron kayong nakuhang ideya
Sa presentasyon ko ngayon, ito ay mga sikreto lamang ng mga treasure hunter na mga professional. Ganyan ang pag-layout ng treasures. At siguro ako lang ang nag-share sa inyo ng ganyan. Kaya mas malaki ang chance no ngayon, mas malaki ang chance nyo ngayon na makakita talaga kayo ng hinahanap nyo kasi lahat na ng sikreto ay sinasabi ko na. Okay ba guys? At para sa inyong kaalaman ay meron na tayong mga ka-TH, dalawang nagsabi sa akin na nakakita daw sila at nahirapan silang ibenta ang kanilang nakuha. Okay, pero kung meron kayong makuha, try to contact me at bigyan ko kayo ng advice kung paano ibenta yan. Okay, maraming salamat sa panonood. Ako'y magpaalam na. God bless you. May the fortune be with you. Ciao for now.